Ayan, gusto ko lang naman pong maglabas po ng sama ng loob kaya po ako nag-live. Gusto ko lang pong iklaro sa inyo ng Manalastas family po, sa kanila po ako nakapanig, hindi po sa Stephen Montealto na yan. At sa mga wakwak, never ko pa pong na-meet yung mga yan. Oo, never ko pa pong na-meet yan. Basta at ako po nasa tama lang. Lagi po tayo nasa tama. Doon po ako nakakampi sa mga Manalastas family. At yan lang po ang susuportahan natin. Wala na pong iba. Nalala po si Tatay Ram, sa dami po ng mga natutulungan nila, para na rin po tayong nakatulong sa mga pagkikisama po natin sa kanila. Pag-subscribe po natin sa channel nila, malaking tulong na po iyon. Hindi man po kayo makapunta ng personal sa kanya, at least nakamonitor po kayo sa mga bawat vlog niya. Yan. Lalo na si Tech Foren. Yan. Kuya, ano man yung naririnig mo, labas mo na lang dito. Alan, laging mapayapa. At si Tech June, hindi ko rin siya masisi na sumama din ang loob ni Tech June dahil matagal niyang nakasama si Dave. Halos naman po kayo, nakasama niyo si Dave dyan sa Manalastas family. Lalo na po ang si nanay, si tatay. Sa maikli pong pagpapasyal ko dyan noong time na yun, nakakita ko po yung busilak ng inyong mga kalooban. Napakababait po ninyo at nagpakatotoo lang po kayo, pero nakakalungkot nga po. Ngayon, nagkakaproblema kayo. Sana po wag naman po kayo magkasakit at hayaan nyo na lang po yung mga basher na nababasa ninyo, naririnig ninyo. Ang importante po, ginawa nyo po yung best ninyo bilang kay Dave. Huwag na po kayong huwag nyo na po ilagay sa ano nyo po, baka magkasakit kayo, Nay. Tay, ganun din po kayo. Tatay Ram, lalo na ka na. Ingatan mo yung sarili mo kasi mas marami pang umaasa sa iyo ngayon. Na wala man si Dave sa poder mo, andito pa rin kami na sumusuporta sa iyo. At mga maraming ka-JC natin dyan, mga ka-Tekram natin dyan, mga ka-Mamshi, maraming grupo na nagtutulong-tulong, nagkakasama-sama para sa yung masuportahan ka namin sa lahat ng mga ginagawa mong pagtulong. Mabalik po tayo sa umpisa. Gusto ko po ikwento sa inyo uli. Ganito po yan. Noong time po na yon, kinontak po ako ni Stephen Montealto. Bibilisan ko na lang po ito. Hindi po ako nagdalawang isip na puntahan po yung mga Manalastas. Yan po, alam po ni Tekram yan. Kinausap po sila. Hanggang sa doon, nag-umpisa na ng tulong si Stephen. Hindi ko na nakikita kasi yung mga ginagawa niya noon. Basta't ako, nagpag-usap na sila ni Tatay Ram, masaya na ako noon. Sila na balang na gano'n. Kung ano-ano man yung... Wala akong nakitang pagkukulang ng mga Manalastas sa batang yan. Di na po ako kinakausap nila, di na ako tinatawagan. Matagal na akong walang communication dyan kay Stephen. Kaya lahat po ng mga kaganapan na nangyayari ngayon sa social media, nababasa ko na lang po yung mga comment niya. Nung hindi ko na po magustuhan yung mga lagi niya mga pinopost para na siya nababaliw, hindi ko na alam kung masyado yata nagkahangin yung utak niya o masyado pong tinaas po ng kanyang papuri. Lahat po ng mga natin doon pinupuri siya. Ninong, the best ka Ninong. No, number 1 ka. Ayun, nagkahangin yung utak niya. Kung ano na mga naiisip niya, gusto siya lang ang laging bida. Kapag may mga taong nakikita niya sumusobra na sa pagmamahal, ay gusto niya siya lang. Huwag naman ganon. Huwag mo sosolokin. Hindi mo naman kaano-ano yan eh. Kung tutusin hindi ka naman talaga niya ninong eh. Pakilala lang na ninong niya. Gusto mo lang magninong. Hindi ka naman pumunta sa simbahan para pagninong dyan sa bata na yan. Kinakarir mo masyado eh. Huwag naman ganon, Stephen. Nahiya ka naman sa balat mo. Salamat na rin kahit papano. Ninong, hindi ko naman nakakalimutan yung mga tulong mo sa akin eh. Pinagsasalamatan pa kita, di ba? Lalo na nung na-hospital ako. Salamat. Kaya lang naman ako nagagalit sa iyo eh.
Yun nga, hindi na tama yung mga pinaggagawa mo. Ganun. Kahit pa paano, naging kaibigan din kita. Ayoko naman na mali ka na to, kakampihan pa kita. Ay, ano ka, hello? Hindi mo kayang manduan si JC Isaac. Yun lang masasabi ko sa'yo. Pagdating sa pakikisama, kami mga Kapampangan, tandaan mo yan. Hindi ka namin niiwanan sa alanganin. Ganyan kami makisama mga Kapampangan. Meron kami isang salita. Mapagmahal kami. Kapag nagkisama kami sa tao, talagang pakikisama ang ginagawa namin. Hindi yung kaplastikan na pinapakita namin sa mga nakakaharap namin. Ganyan kami mga Kapampangan. O lalo una-una, masarap pa kami magluto. O yan. Si Tatay Ram, Kapampangan yan. Iisa lang ang bayan namin, Candaba. Tapos gaganyan-ganyanin mo. Huwag naman. Isipin mo rin na dahil sa akin, sumikat ka sa social media. Bakit? Kung hindi ko ba hinahanap yung bata na yan, sisikat ka ba? Hindi. Hindi ka sisikat. Hindi ka sana pinupuri ngayon. O, nasaan ka sana? Salamat po. Hindi ka sana... Ay, nako. Sana naman, baguhin mo na yung style mo. Hindi naman ganun. Isipin mo rin lagi yung malasakit na ginawa nila sa bata na yan. Hindi yung binubuli mo pa yung mga kaisipan nila. Dami mo siniraan ng mga tao na, yan, tinan mo si Lilab Cabo. O yan, tatandaan ko pa yan. Alam ko, nag-mission pa kami sa Ilocos. Yan, natatandaan ko po yun. Nag-donate pa si ano nun sa atin, di ba? Nag-donate pa nagpadala pa ng pambili ng pambigay natin doon sa Ilocos. Yan, pinapasalamatan ko yun kay Tatay Ram. Alam ko na ipadala niya sa akin noon, nasa 20, mga ganun, 20. Pero hindi ako humawak ng pera. Wala akong hinahawakan pera. Ang pera noon ay na kay Love Cabo. Kaya yung mga kwento mo sa akin na ninanakawan ka ni Cabo, wala akong alam doon. Minsan hindi ako humawak ng pera mo. Yung binibigay mo sa akin noon, pinambibili ko, yun naman na yung mga utos mo sa akin. Ganyan na ganyan ang bilin mo, ito yung bilin mo. Oh, nagawa ko naman. Inuutusan mo ako noon. Kahit meron akong gustong gawin, pag ikaw na nag-utos, nanginginig pa nga ako eh. Kasi ayokong masira sa'yo dahil yung respeto ko sa'yo malaki. Pero sa ginagawa mo ngayon, wala. Wala na akong respeto sa kayo. Oh, kaya nga binlock kita sa Facebook ko eh. Sa social media ko eh. Kasi ayoko na nakikita yung mga ginagawa mo. Kaya kung nanonood ka man ngayon, nagbago ka na. Nagbago ka na. Huwag ka na masyadong mayabang. Pangit yun. Huwag ka magyayabang. Baguhin mo na yung sinasabi mo sa mga tao. Huwag mo masyadong yorak-yorakan. Kala mo kung sino ka. Mamamatay ka rin. Kapag namatay ka, wala kang karamay eh. Kasi lahat ng tao gusto mo kagalit mo na eh. Asan na yung mga pinapaaral mo? O, pagdating ng panahon, palagay mo, pagtsatsagaan ang alagaan niya mga yan. Ewan ko lang, salamat. Maswerte ka na kung mayroong magugos ng pit sa'yo. Gusto ko lang naman eh, magbago ka, Kuya Stephen. Huwag masyadong mataas. Nakahawak ka lang ng, bakit? Ilang milyon na ba yung pera mo? Sabihin mo ha, i-post mo. Total, mayabang ka naman eh. I-post mo yung pera mo. Tingnan natin kung kaya kong tapatan o ano. I-post mo. Total, mayabang ka naman. Huwag ganon. Ngayon ko lang nalaman lahat ng mga pinaggagawa mo sa mga katekram. Grabe ka. Ay, nako, Kuya Stephen. Alam mo ba kung nandirito ka lang sa Pilipinas, ay pinuntahan na kita. Pinuntahan na kita sa bahay mo.
Swerte ka, malayo ka eh. Swerte ka, malayo ka sa akin. Pero hindi na tama yung pinagagawa mo sa social media. Baguhin mo yan. Kahit ganito lang si JC Isaac, may paninindigan ako. Hindi mo ko kayang bilhin. Napaaral ko nga yung dalawang mga anak ko eh. Walang tumutulong sa akin, kami-kami lang. Oh, ba't ako humihingi sa'yo? Hindi mo ako utusan pero nagpakababa ako sa'yo dahil alam ko sa pagtulong yung aking tinatanggap. Masaya ako noon kasi kala ko ibang-iba ka. Pinagmamalaki kita sa lahat ng mga nakikilala ko dito. Si Stephen Montealto, napakabait po na tao na yan. Matulungin po yan. Meron po kami natutulungan. Tapos nagbago ka ng bigla. Kumusta? Hindi mo na ako kinukumusta. Bakit humihingi ba ako sa iyo ng pera? Bakit? Sino nanira sa akin? Sabihin mo nga. Wala akong minaano sa iyo. O hindi ako nanghingi sa iyo. O hindi lahat ng tao pwede mong alipinin. Ay nako. Kaya kung ano-ano na mga naririnig ko sa iyo, mga pangalan mo eh. Tingnan mo, pangalan mo ngayon, Stephanie na. Tingnan natin yan. Hindi na yung, kala ko Stephen Montealto eh. Kala ko sino tinatawag ng Stephanie. Ikaw pala yun. Oh. Ay, nako. Pasensya na po kung nakapagsalita man po ako ng ganito. Gusto ko lang naman pong iklaro sa inyo na hindi po ako kasama sa mga walkers. Ibahin niyo po si JC Isaac. Manalastas family po ang sinusuportahan natin. Sila lang po. Hindi ko po pwedeng iwanan ng aking kabalin. Dahil ako po may sarili paninindigan. Meron po akong puso, kapampangan. Hindi ko po pwedeng iwanan ipagkalalo ang aking kabalin. Ayun po. Yun lang naman po kaya po ako nag-live. Gusto ko po magbigay ng komento sa mga nababasa ko lang sa social media na matagal na rin po akong natigil sa pagbablog. Sa dahilanan po na may trabaho tayo dito sa Candaban noon. Pero ngayon po pipilitin po natin bumalik sa social media para naman po masubaybayan ko yung mga nangyayari ngayon. At pero saludo ko kay Tatay Ram. Naku, napakabuting tao. Imagine mo, nirak-irakan na siya. Napakababa pa rin ang loob ni Tatay Ram. Saan ka makakakita ng ganyan? Kung sa iba lang, pinamaster na kayo. Oo. Siguro kung ako yung nasa kalagayan ni Tatay Ram, kung ako lang ay, mamastering ko kayo. Pero hindi ko gagawin yun. Hindi ko sisirahin yung pagkatao ko sa inyo. Pagdating ng panahon, kayo din naman ang magbabayad niyan eh. Tayo nyo lang, darating na yan. Mabilis ang karma ngayon, mga walker. Ano ba? Ay nako. Tigilan nyo na yun, mga kayabangan ninyo. Sana naman lahat ng mga bumubulong dyan sa bata na yan, pagdating ng panahon, hanggang sa huli, kaya nyong ituloy-tuloy yan. Ay nako. Baka naman pag wala nang iaakyat sa inyo yung bata na yan bigla nyo na lang iwanan yan. Sana lahat ng mga pinapangako nyo sa bata na yan, gawin nyo lang. Pero alam mo, hindi na kami umaasang babalik pa yan si Dave sa mga manalastas. Sana makapag-isip naman yung bata na yan. Malay mo, hindi pa naman huli. Hindi pa naman huli. Bata ka pa naman, Dave. Marami ka pang pwedeng gawin. Huwag mong pagsisihan
sa dagdating ng panahon, baka magsisi ka, yung mga, yung mga, ano mo sa buhay, i-decision mo. Kailangan, nagkakaedad ka na, 18 ka na, dapat maging matured ka na mag-isip. Hindi yung pag binulungan ka lang, o inoperan ka ng ganito, agad bumibigay ka. Wag. Kung nanonood ka man sa akin ngayon, si Kuya JC mo, si Tito JC mo, binahal ka niya, ginawa ka niyang parang anak na rin. Kahit madalang lang tayo magkita. Pero dito ka dito ka pa sa puso namin. Yung mga iniwan mo sa mga Manalastas family na yung mga nababalitaan ko na sasabi mo pa sa kanila. Huwag naman. Dahil yung tao na yan, yung mga taong tumulong sa'yo, mga sumuporta sa'yo, noong time na nilalamig ka sa lansangan, sila yung yumakap sa'yo. Sila yung nagmalasakit, nagtiyaga. Kung ano man yung ugali mo ngayon, kung natuto ka naman magsinungaling na, siguro sa kadahilan na nagbibinata ka na, nagagawa mo na yung dapat mong gawin, gusto mo na yung dapat mong gawin, na hindi mo magawa. Kaya nagpupumiglas ka. Kasi si Tatay Ram, hindi niya papayagan na mapariwara ka. Kaya ganyan kanyang pinagmamalasakitan. Yun lang ilagay mo sa utak mo. Pati yung mga tsuhin mo. Sila Tech June, Tech Poren. Yan. Yan ang nagmamahal sa'yo ng totoo. Tingnan mo, worry sila nung nawala ka. Talagang hindi nila alam kung anong gagawin nila. Kung papile na ba sila ng ano sa mga... Hindi lang ako makapunta nun sa kanila eh. Kung pwede ko nga lang takbuhin yung Maynila, hanapin lang kita eh. Pero dahil busy rin ako sa trabaho ng time na yun, hindi ko magawa. Hanggang nanonood na lang ako sa mga social media, nangyayari sa'yo. Pero dapat pasalamatan mo yun. Imagine mo, ang dami nagmamahal sa'yo nun. Yung mga grupo lang na dumalaw sa Manalastas residence, naging saksi po ako niyan. Halos sa linggo-linggo. Imagine mo, saan ka makakakita din ng magbe-birthday ng halos sa 3 buwan. Nagbe-birthday ka. 2 buwan. Iba-iba schedule. Wala ka makikitang ganyan na mabata. Ikaw lang. Nag-iisa ka lang. Sayang. Sayang yung mga nagpasulsul ka sa sayang yung alam mo, matalino kang bata. Hindi pala. Nag-aaral ka pa naman sa mga magagandang eskwelahan. Hindi mo ginamit yun. Nagpawakwak ka sa mga walk-walkers na yan. Kung ano man ang tawag sa kanila. Ay, nako. Ito lang po masasabi ko sa inyo. Patuloy po tayong manalangin sa mga Manalastas family na makayanan po nila itong mga mabibigat na pagsubok na dumaan sa kanila. Po tayo bibitaw at suportahan po natin lagi. At marami pa po siyang matutulungan ng mga ibang bata. At pilihin na po sana natin na mga ano po lang po, masasabi ko lang po sa inyo, Tatay Ram, huwag na po masyadong mabait. Kumbaga, sabi nga nila, magduda ka muna bago ka magtiwala. Ganun lang po. Kasi pagka sobrang bait mo, niloloko ka. Pag sobra naman ng ano mo, tapang mo, marami nagagalit. Ikaw nga nasa iyo na lahat Hindi ka nga, kahit usukin ko yata yung mata mo, hindi ka magagalit Napakabait mong tatay. Pero siyempre kahit pa paano, Kuya Tek, yan. Nasasaktan yung mga nakakakita pagka ginaganyan ka. Marami ka supporter. Sila yung nagsasabi na hindi sila bibitaw sa'yo. Yan. Una, talagang yung Panginoon, nagmagalaw siya. Tinitipon-tipon niya yung mga taong nagkakaisa. Imagine mo, pwede naman silang magpahinga na lang. Ibuhos nila yung
yung atensyon nila sa mga anak nila, sa mga trabaho nila. Pero hindi. Nandyan sila para sa inyo. Nandyan sila para sumuporta sa inyo. Nandyan sila para mahalin si Dave. Sayang. Sayang yung mga na simulan hindi natin natapos. Yun ang nakakapanghinayang mga ka-GC, mga ka-Tekram. Yun po yung nakakapanghinayang. Yung bang naumpisahan mo nang hiyubog yung isang tao sa kabutihan. Tapos bigla na lang po kukunin ng mga demonyo. Bigla na lang sasadlak doon sa mga... Yun po yung nakakapanghinayang. Yan po yung mga hindi natin matanggap. Kasi hindi sukat akalain po na magagawa pa niyang maging ganun. Nasa kanya na po yung lahat. Nasa kanya na po lahat. Ang dami pong batang naiinggit sa kanya sa ginagawa niya na. Pero nakita ko naman po nagkakasundo sila doon. Yan, kung tratuhin po siya sa mga Manalastas family, talagang kala mo po, prinsipe. Pinupunasan pa ang likod niyan. Pagka nakikita ni Tatay Ram na pawis yung likod, nakikita ko po yan behind the scene. Kasi nandun ako nung time na yun. Nakikita ko yun. Kung paano niya arugayin yung bata na yan. Yan si Nanay Jack. Kung paano niya asikasuhin yung bata na yan. Sila tatay, sila nanay. Kung paano niya asikasuhin niya, lalo na si Tech June. Tapos, mga tita niya dyan. Yan. Imagine mo, kukunan ka pa ng tutor. O, kung ikaw minamaltrato sa Manalastas family, okay lang sa akin, pakainin kita ng isang beses ang araw. Pero hindi nila ginawa sa iyo. Hindi kami nila maltrato. Iba kasi yung maltrato Iba yung maltrato. Yun, nabalitaan ko din yun. Parang may narinig ako gano'n na minamaltrato daw si Dave. Ay, ganun. Hindi ako naniniwala po doon. Inihiling ko lang po na sana kayo po mga nakakapanood sa akin ngayon, huwag po ba tayo basta-basta mahusgan ng tao. Ako po nagsasabi sa iyo ng pawang katotohanan po na hindi po nila ako kaisa. Hindi po nila ako, wala po ako sa mga walk-walkers na yan. Kaya po ako lumabas na ngayon dahil ayoko na po yung mga nababalitaan ko dyan sa mga social media na yan na nagiging bida pa ngayon na kontrabida yan si Stephen. Kaya gusto ko na pong putulin yung mga ginagawa na niya at gusto ko makarating sa mga Manalastas family na wala po kung kinalaman dyan. Yan, Stephen, tigilan mo na yung palipad mo ng salita. Sa susunod na live ko, tandaan mo to. Pag hindi ka pa tumigil, alam ko yung baho mo. Wag mo akong pipilitin. Tigilan mo na yan. Huwag ka na maging mayabang. Baka hindi mo kayanin yung ibubulgar ko sa mga kaano natin. Kasi magkaibigan tayo Pero huwag mo akong pipilitin. Hindi ako nahihiya. Hindi ko kahihiya yung mga pinagdaanan ko. Ikaw, nagyabang ka. Big time ka. Big time ka dyan sa ay, nako. So, masaya ako sa'yo kasi big time ka. Lagi kang bida sa mga event, di ba? Yan ka naman magaling talaga noon pa, di ba? Magaling ka sa mga event. Ay, nako, Stephen. Kung ano man tawag sa'yo, Stephen. Wala na akong pakialam doon. Basta, burado ka na sa buhay ko. Burado ka na sa isip ko. Huwag mo nang sabihin magkaibigan tayo. Ako, kaya ko sabihin na hindi naman tayo talaga magkaibigan Nagkakilala tayo noon. Pero hindi tayo magkaibigan, hindi tayo close. Pero inirespeto kita kasi maganda yung adikahin mo, makatulong. Pero hindi na ngayon, nakakabusit ka na Nabubusit na yung mga tao sa'yo kaya hindi ka na nakakatulong. Kumbaga sa anay ka na. Toxic ka na sa social media. Oo. Dami mong nababasa ko lahat yan. Kapag kumontra sa'yo, binabas mo. O kapag kinukontra ka, anong ginagawa mo? Binablock mo. O di ako nag-block sa'yo kasi nakakabusit ka na Ayun ako, Stephen. Hindi ko nakakalimutan yung mga tulong mo sa akin, Stephen.
Pero hindi ko naman gusto yung mga ginagawa mo. Hindi ko nagustuhan yung mga pangyuyurak mo sa mga manalastas. Hindi ako titigil magsalita dito sa social media habang nakikita ko yung ginagawa mo pag-uugaling ganyan. Kaya ako nahihiya sa mga nagagawa mo ngayon dahil sa akin. Hindi ka makikilala ng mga manalastas family. Nagsisisi nga ako bakit pumayag pa ako na hanapin si Tatay Ram eh. Sana hindi sila, wala silang sakit ng ulo ngayon. Oh. Sana wala nang sakit sa ulo ngayon. Noon pa, sikat na yan si Tatay Ram. Marami na natutulungan niya. Wala pa si Dave sa kabuhay niya. Kaya huwag mo sasabihin, sumikat si Tekram dahil kay Dave. No. Sikat na yan noon pa. Yun ang masasabi ko lang sa'yo. Nagkataon lang si Dave. Nasa mabuting kamay siya. Inarugasan ng todo-todo ni Tekram. Kaya patuloy yung pag-angat nila. Pero huwag mo sasabihin, walang naitulong yung mga manalastas family sa bata na yan. Huwag mo sasabihin, mali ka doon. Bakit? Kung hindi binalikan ni Tatay Ram sa Divisoria, palagay mo, ano kaya ang buhay niya ngayon? Oh, hindi ko naman siya inaano. Pero mas marami ang nagawa ng mga manalastas sa buhay ni Dave. Ikaw, anong nagawa mo? Oh, puro pansarili mo ata yung alam mo lang eh. Gusto mo lagi kang sikat eh. Gusto mo lagi kang pinupuri ng mga, nako. Tapos, pabalik-balik na lang yung mga sinasabi natin. Pagbago ka na, yun lang ang sinasabi ko sa'yo, Stephen. Alam ko naman eh, baka ikaw pa nga yung mastermind yan eh. Ikaw pa siguro yung naiplano niyan eh. Oh, patay-patay malisya ka pa. Tapos narinig ko pa yung usapan ninyo ni Tekram nun kung alam mo, walang bakas na kasalanan ah. Ay nako. Galit na galit ka sa akin. O sige, pakita mo yung galit mo ngayon sa akin. Tingnan natin. Hindi kita sasantuin. Mali yung ginagawa mo, Kuya Stephen. Yung respeto ko sa'yo, sana ibalik mo. Ibalik mo yung dating respeto ko sa'yo. Kapag nakita ko na nagbago ka na, at nakita ko nang natatanggap mo na yung kung anong meron ka ngayon, pinasasalamatan ko sa Panginoon yan. Maswerte ka, marami kang pera ka na ngayon. Gamitin mo sa magandang ano yan. Hindi yung gagamitin mo lang yung mga tao pagkatapos mong gamitin para mga basahan na sa iyo yung mga tao napapakinabangan mo. Kahit ganito lang ako, hindi ako sumobra sa iyo. Kung ano lang yung binibigay mo sa akin. Natural lang, inuutusan mo ko. Natural lang bigyan mo ko ng panggasolina. Di ba? Maliban doon, walang sobra-sobrang hinihingi ko sa iyo. Okay lang yun. Bigyan mo ko ng sobra pang gasolina. Natural lang yun. Siyempre, pag-aaksayan ko ng panahon niya, pag-aaksayan ko ng oras. O baka gusto mo pa isumbat sa akin, sumbat mo na. Alam ko naman, lahat ng binibigay mo, binabawi mo daw eh. O ngayon, ano bang ibabawiin mo sa akin? Wala, no? Dapat lang siguro, kung meron ka na ibigay sa akin, binigyan naman kita ng magandang serbisyo, di ba? Inutusan mo ako. Ginawa mo kung parang boy mo. Hindi naman dapat, pero nagpakababa ako dahil sa'yo. Dahil maganda yung adikain mong makatulong. Ay, nako. Stephen.